ay pwedeng makaranas ng kakaibang kilig at sayang dala ng pagiging in love. And through the years, marami man ang magbago at unti-unti mang mag-mature ang dalawa, iisa lang ang hindi mawawala. Ang natural na kilig na minahal ng kanilang mga fans mula pa noong simula. Kaya naman this year, isang malaking proyekto ang ipinagkatiwala sa kanila ng Star Cinema. Hango sa sikat na librong may kwentong sinubaybayan ng maraming kabataan. Bibigyang buhay ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ang She's Dating the Gangster. Siyempre, masaya ako na si Catherine at si Daniel yung gaganap na Kenji at Latina. Dahil maraming nakabasa rin ng book na sa tingin nila, sila rin yung tama. So, may mga dinagdag kami. Definitely, pinalawak yung kwento. We first met with Bianca, the author of the book. Sinabi namin na, Bianca, we have these ideas on how to expand pa the story from the book. And as Katniel goes to a whole new level, hindi lang sa pagpapakilig, kundi pati na sa kanilang kakayahan bilang aktor at aktres. Mas lalo nilang pinahanga ang kanilang mga fans, pati na rin ang mga katrabaho nila. Natutuwa ako because they are learning to appreciate what they do now. Hindi na siya trabaho lang for them. Mahal na nila yung ginagawa nila. Sa lahat ng movies na nagawa namin ni DJ, iba talaga to. Nag-grow kami dito. Parang mas minahal ko rin yung trabaho ko ngayon. Dahil sa movie na to, mas binigyan ko ng importansya. Kaya naman from being the most talked about and phenomenal kilig love team, handa na rin silang tanggapin ang paghanga ng lahat bilang magagaling na aktor at aktres. The Teen King and the Teen Queen, Catherine Bernardo and Daniel Padilla, live! studio, dahil nandito tayo in the presence of the Teen King and Queen, Danielle and Catherine. Hello! Yung likod ng dress mo ay ribbon. So, parang ka talagang gift from up above kay Danielle. Okay, so, let's go straight to the point kasi dun sa last part ng VTR, ang ganda nung sinabi mo, and ang ganda nung sinabi ni Direk Cathy, na ngayon, alam niyo na kung paano i-appreciate yung trabaho. Hindi na siya yung basta nagtitaping. Kayo ngayon, nakukuha niyo na yung passion, yung pagmamahal, yung dedication sa trabaho. Tapos yung last mong sinabi, mas minahal ko ang trabaho ko ngayon dahil sa pelikulang ito. Dahil? Siguro dahil na rin po. Kay Catherine. Mature ako sa movie. Or i-rephrase natin, mas minahal ko ang trabahong ito dahil kay Catherine. Malaking part siya. Malaking part siya. Talaga, pag dito mo. Malaking part siya. Diba? Siyempre po. Pero yun din, nag-mature din po kami sa movie. And siguro mas naintindihan namin. Ilang years na kayong magka-love team? Starting from the first project na you worked together? 3, di ba? 3. So, sa 3 years na halos araw-araw kayong magkasama, sa taping, sa mga endorsements na sinushoot nyo, mga photo shoots. Siyempre, pag araw-araw mo kasama isang tao, mas kabisado mo na siya, mas nagiging komportable na kayo sa isa't isa. Nasa na yung level ng comfortability nyo sa isa't isa. Yung tipong pwede ka na mangulangot, pwede ka na umutot sa harap niya, di ba? Oo, may ganun. Nandun na kayo sa level na yon. Hindi na ako nahiya kay DJ, parang kahit anong gawin ko na nakakahiya, parang okay lang, siya na naman yan eh. Oo, di ba? kahit anong kadiri. Ba't ka natatawa? Basta rin, more on sa yun. Ano katulad na, hindi mo naman yung itsura mo bago gumising, yung pag natutulog, hindi ka na nahihiya, di Yung ba? kahit ano na lang yung itsura mo, hindi na ako conscious or hindi ko na iniisip ko ano iisipin sa akin ni DJ kasi alam ko na kilala na niya ako. So, Importante yun, lalo na sa isang love team, na na-pass nyo na yung level na nagkakailangan kasi mas komportable kayo sa isa't isa. So when you do scenes together, mas masarap nang gawin yung mga eksena, mas totoo yung kilig. And I have to commend also Direk Cathy because when you work with Direk Cathy, she doesn't just work on the love team. She works on each of your characters. So mas kumakapit kayo, di ba? Mas malalim na yung pagtatrabaho ngayon. Yes. Anong natutunan mo kay Direk Cathy? Kayong dalawa? Ako, yung ako siguro yung pagmamahal sa trabaho. At kung paano sa mga staff, sa mga crew natin. At siguro naging close ako sa buong unit na. Oo, mahilig ka doon mag-bear hug. Mamaya may pag-uusapan tayo doon. Si Catherine, ikaw naman, as an actress,
Magaling mag-motivate si Direk Cathy. Oo, siya lang ang nagpayak kay DJ na. Diba? Yung parang totoo talaga. Oo. Super kasi si Derek Cathy. Pag bumugot yan hanggang buto. Hanggang paa. Yun ang Oo, kailangan. diba? Kasi si Derek Cathy, nakita mo, nag-reach out din si Derek Cathy para mas Yes. makilala kami na hindi lang sa trabaho. Yung parang siya na rin yung taga-advise namin, yung nanay namin, comment siya, ganyan. Pero siguro kung may natutunan ako, yun yung pareho kami na kung paano niya mahalin yung trabaho niya. Sobra-sobra. So kami yung mga Yes. artista, nakikita namin yun. Oo. Kaya parang isa siyang inspiration namin kasi mas na-appreciate namin yung trabaho. Diba? Yung sa story, yung sa lahat, kung paano siya makisama sa mga tao niya. And napakaswerte nyo kasi iba talaga kapag nagkaroon ng Direk Cathy na touch ang isang love team. Nagkakaroon ng iba talagang dating. Diyan ang mga love story na ginagawa niya. Anyway, the reason why I'm asking kung bakit kayo ganun ka-comfortable sa isa't isa, kasi magigame na tayo. Ha? Okay. Kasi nabalitaan namin, ang tawag niyo raw sa isa't isa ay bal. Bal? Bal? Hindi, bal kasi daw kambal. Ba't kambal ang tawag niyo sa isa't isa? Yun nga siguro dahil araw-araw na kami magkasama. Para magkakambal na kayo? Hindi namin nagkakahiwalay. Akala ko naman for balang araw, sila na. Hawak nito, hawak ka niyan. Pero bago mo hawakan yan, I'm not really wearing my ngayon. Kasi I'm giving way to Katrina. Balitaan ko, meron siyang love bracelet na suot ngayon. Yes! Ang tagal ko na napansin yan sa'yo, dalawa yan. Dalawa din yung akin. You know, ang reason kasi ng love bracelet, it means na that's why it's called a love bracelet kasi binibigay yan ng isang tao na mahal ka. Oo. Tapos ang cute yan kasi may screw yan. Yung screw nun dapat nandun sa nagbigay para hindi mo tatanggalin. Yan yun. Sino nagbigay ng love bracelet mo? Special sa akin yung tao na yun. Ay, naku And yun po. ay si Mama. Oo, siya yung nagbigay. Parang Yung dalawang yan kay mama, hindi kasi kay... siguro since di ba dapat couple kayo pag sinuot to. Oo. Siguro, ako lang yung dalawa kasi love team ko sarili ko. Okay. Pero dalawa lang kasi parang, Hindi si DJ nagbigay, promise? hindi. Okay. Ay, na-hurt ako. At ang necklace yung bigay ni Dee. Ay, ayun naman pala. Okay, may naibigay. Yung necklace na heart. Bakit heart? Because your heart belongs to her? Maganda yung heart. Yan Ay, naramdaman ko yun, isasagot mo eh. Hindi mo lang sasagot yun. So ako na sumagot. Halika na, dito na tayo sa game. Okay, kaya nyo hawak yan kasi ganito ang mangyayari. Magsasabi ako ng nangyari dito, ng mga nangyayari sa set, ugali ninyong dalawa, tapos ituturo nyo. Halimbawa, siya to, o ikaw to, Bal. Kapag, or halimbawa, ganyan. Kapag hindi nagtugma ang sagot ninyo, ang consequence, magkikiss kayo. Sa cheek po. Oo. Sa lips, tayo na lang sa lips. Gusto ko. Hindi pwede. Silang dalawa dapat. Okay, here we go. Well, okay, first. Siya raw ang mas antukin sa set sa aming dalawa. Go. Hindi na siya. Kasi, Tawag ko dun manok eh. dahil, Pag nahanginan lang tulog na yan. ay, pagod eh. Ilang taon ka na sa showbiz? Matagal na, pero ako kasi sobrang antukin ko na to. As in, kahit saan, bigyan mo ako ng ilang minutes, tulog na ako. So, feeling ko talent siya kasi kailangan naman natin ng power nap parate. Yes, totoo yun. Uy, minsan mahirap makakuha ng tulog, ha? Sa aming dalawa siya ang mahilig talagang mag-set up ng surprises. Pero nabubuking din agad dahil hindi niya mapigilang hindi sabihin ito sa akin. Oh my goodness. Kailan kanya sinurprise? Anong sinurprise na sa'yo? Kahit yung mga simple surprises lang, like yung pag may aso, or pag meron... Binigyan kanya ng aso? Anong aso? First yung toy poodle, Oh, my first. What's the second? Vision. Vision! Mas mahal ang vision. Iba ka. Nagka-budget na. Oo, kapatid ka. Niregalo ako kapatid ko niyan. Paano nabuking mo agad? Kasi siya yung, hindi ko nabubuking, siya mismo yung magsasabi. Na alam mo ba, ibigay ako, sabi ko, hindi ka na naman nakatiis, no? Sinabi ko rin agad yung surprise mo. Ang cute yung dalawa. Tuwa ko sa inyo. Okay. Eto na. Okay. Siya ang madalas gumising sa akin pag natutulog ako. Sasabihin niya sa akin, Bal, wake up na. Ba't di ka sumasagot? Gusto mo talaga i-kiss ka na? Ay, hindi! Kala ko kung may walo yan. Ayan. Ganun ka, manggising? Ay,
Sino ba? Ako. Sino ba? Oo, ganun, manggising talaga. Ang sweet. Okay, ito naman. Mahilig siyang mag-bear hug, hindi lang sa akin, pati na rin sa mga tao sa set. Ah, ikaw! Paano ba yung bear hug? Patingin nga ng bear hug. Pasample naman dyan ng bear hug. Ano ba ang bear hug? Pati si Direk Cathy, ginaganon niya. Bakit pag sa kay Direk Cathy wholesome, pag sa'yo parang may mali siya? Bear hug niya. Oh, naku talaga. Eto na, okay. Siya ang laging kinokonsult ko sa mga ginagawa ko. Sinasabi niya kung tama ba yung ginawa ko or sagot ko sa mga interviews. Okay. Oh, talaga? Kailan? Tatay yan eh. Masungit. Hindi, sinasabi ko lang parang, ano yun, hindi masyado okay. Ganda nung nasabi mo. Dapat tayo nag-uusap sa utak eh. Ikaw talaga. Pero alam nyo, dahil naglaro na tayo ngayon, we will go deeper into the issues. Katulad na lang, ano ang reaksyon nyo na ang first choice pala para sa proyektong ito ay Kim Gerald talaga. And then second, yung mga hindi matapos-tapos na third party na nauugnay sa inyo, and there are names being dropped mamaya, i-discuss din natin. And then third, how does it feel to be given this big project na malaki ang expectation and a lot of people are really looking forward kasi yung iba, sinasabi nila, minsan ang pelikula hindi natatapatan yung Pinoy, yung book na adaptation, hindi ba? Lahat ng reaksyon ninyong dalawa at more of Katniel sa pagbabalik ng Diba?